at pagdalo ng banal na misa sa ating parokya dito sa Santo Niño de Congreso. Kahapon po ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng banal na ina ng Santo Rosario, Our Lady of the Most Holy Rosary. Kaya nga ngayong October ay pinaiigting natin, pinagmamabuti natin at sana dinadalasan natin ang pagdarasal ng Santo Rosario, lalong-lalo na ho para sa panahon natin ngayon. Sa mga nanonood po ng balita at nabanggit sa ating salmong tugunan ngayon, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At sa Israel po ngayon, at kalaban ng Palestina ay nagkakaroon ng matinding digmaan. Kaya nga sana po isama natin sa panalangin natin ang bansang Israel at ang Palestina din, no? Na hanggang ngayon ay wala pa ring pagkakasundo at kapayapaan. Kaya maraming mga inosenteng tao pa rin ang namamatay. Pati ang mga kababayan natin, mga kamag-anak, kakilala at kaibigan na nandoon lamang para maghanap buhay o magtrabaho ay apektado din. Kaya kung nagdarasal po tayo ng Santo Rosario, sana we pray our intention in praying the Holy Rosary for Israel and for Palestine, no? Sana hindi lumala, no? Hindi pa nga natatapos ang giyera sa Ukraine at Russia at sa mga ibang bansa na hindi natin alam na may civil war, kagaya ng Myanmar at ibang mga African countries. Ipanalangin natin ang kapayapaan sa pagdarasal natin ng Santo Rosario. At tayo'y magpasalamat sa Diyos kahit na sa bansa natin ay punong-puno ng krisis at minsan mga malalaking problema, mataas na bilihin, tayo ay nakakaranas pa rin ng at least kahit papano kapayapaan. Nakakalabas tayo ng payapa, namumuhay tayo ng payapa. Pagnilayan natin ang ating mga pagbasa sa linggong ito. Kung isa-summarize natin yung first reading at saka yung first reading at saka yung gospel, ay pwedeng i-summarize ito sa isang tanong lamang. Kasi kung pinakinggan natin ng mabuti at naunawaan natin yung kwento na halos pareho lang, ang pwedeng itanong ay sa mga pinagkatiwalaan. At ngayon itinatanong din sa atin, kagaya ng introduction, sabi, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang na mga biyaya. Kaya ang tanong, are you a taker of blessings only, or are you also a giver? Are you a taker or a giver? Kasi pareho sa unang pagbasa at sa gospel, parehong mga takers lang. Yung mga di naman nainis ang Diyos parang na-frustrate lang siya. Kasi yung inaasahan niya na tatanggapin sana, makukuha sana ay kabaligtaran. Sa unang kwento, sa unang pagbasa, the allegory of the one who planted a vineyard, yung nagtanim ng ubasan, pumili ng the best, mabuti na buto ng ubas, nilagyan ng bakod yung ubasan, nilagyan ng tore o bantayan, nilagyan ng pisaan ng ubas, para pagdating ng panahon, makakagawa ng matamis at masarap na alak. Pero nung pagdating ng anihan, ang napitas na bunga ay mapait at ligaw na ubas. After all what He gave, after all the care and love and everything that He has given to this vineyard,
At ganun din dun sa talinghaga o gospel na kinukwento ni Jesus. Pagkatapos na actually i-lease lang, no? Ipahiram, ipaupa, iparenta ang ubasan. Pagdating ng pitasan, ano ang hinihintay nung may-ari? Ang kanyang kaparte. Pero ano ang ginawa? Pinatay ang mga utosang alipin nung may-ari nung ubasan. At gayon din naman ang kanyang anak nung ito ay kanyang inutusan. So, they all took everything, no? Takers lang sila. Kaya be careful. Siguro ito ay paalala sa atin because takers can earn well. Kung ikaw ay tanggap lang ng tanggap, kita lang ng kita, talagang you will earn good. You will get rich. But givers, they will live well. Givers live well. Yung mga nagbibigay at marunong magbalik sa Diyos at sa kapwa ng mga di mabilang na biyaya, they will live well. Kasi may difference yung earning well sa living well. Yung earning well, oo, ang dami mo ngang ari-arian, ang dami mo ngang mga naipundar sa buhay, pero sana matuto din tayong giving well so that we can live well. Takers also can have a great time, no? Yung mga pinaupahan, pinahiraman ng ubasan, siguro lagi silang may great time, good time kasi ang ganda nung income ng ubasan na iyon eh. They have a great time. But yung mga givers, yung mga magaling magbalik sa Panginoon ng mga blessings na tinatanggap, yung nire-recognize yung blessing na galing sa Diyos, they will have they will have a great life, no? They will have a great life. Mabuti at magandang buhay. So ito rin ho ang paanyaya sa atin, no? Sa lahat ng pahiram at biyaya sa atin ng Diyos, although hindi naman inaasahan ng Diyos, pero bilang pagpapasalamat sa Kanya, we return to Him. Kasi at the end of the contract, kung naka-experience na po tayo ng lease of contract, no? Yung tenant, ang tawag natin lessee, no? At yung umuupa ay lessor. At merong kasunduan na at the end of the contract of lease, you should return the lease premises on the same condition as you received it. Isoli mo kung paano mo ito tinanggap. Kaya magandang paalala din ito sa atin. How do we give back to God? G-I-V-E, no? Give. Una, sana let us give to God what is due to Him, no? Give to God kung ano yung nararapat sa Kanya. Kung ikukumpara natin yung buhay natin at yung isang linggo natin na parang ubasan o vineyard, ano kaya ang kaparte ng Diyos? Ano kaya ang bahagi ng Diyos? Ang malungkot sa kwento ng buhay ng mga kapatid natin at marahil meron kayong mga kapamilya, isang linggo ang ipinagkaloob na panahon o oras ng Diyos. Pero yung isang oras na bahagi o kaparte ng Diyos na dapat man lang sanang ibalik at ibigay sa Kanya ay naipagkakait pa natin.
Sometimes, kagaya ng mga sakim at ganid sa ating ebanghelyo, this is my life eh. I can do whatever I can. No? Buhay ko ito. Kung ayaw kong magsimba, anong pakinyo? No? Pero sa kahuli-hulihan, aawitan lang tayo ng awit para sa mga namatay. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Gaano kaya kalaki ang pwede nating ibalik sa Diyos? Give God what is due to God. Pangalawa, give back to God or give to God our integrity. Yung ating integridad, kung sino tayo bilang kanyang mga anak, bilang kanyang nilikha. What is integrity? It is what you do when no one sees you, when no one is watching you. The real you when you are alone. Yung integridad ng mga pinaupahan, yung ubasan, hindi naman sila yung may-ari eh. The lessee cannot be the lessor unless binili mo o talagang simulat sa pool sa pag-aari mo yun, no? Pero minsan yung mga pinahiraman lang, parang sila na yung may-ari. Yung pinahiraman lang natin ng kapangyarihan, excuse me po, no? Sa mga bumoto at idol na idol ang mga namumuno sa gobyerno, excuse me po ha, huwag sana kayong masasaktan sa sasabihin ko. Pinahiraman lang natin sila ng kapangyarihan sa gobyerno, akala nila sila na ang may-ari ng Pilipinas. Sila na ang may-ari ng bulsa o pondo ng Pilipinas, na wala tayong karapatang magtanong saan ginagamit, saan napupunta ang intelligence fund. Sino tayo sa harap ng Diyos? Pare-pareho lang po tayong galing sa lupa, galing sa alabok. Kilalanin natin ang tunay na may-ari ng buhay natin. Give back to God our integrity. Kasi kahit hindi tayo nakikita ng kapwa natin, walang nanunood sa atin, nakikita tayo ng Diyos. Ibigay natin ang integridad natin sa Kanya. Letter V, ibigay natin ang vision natin sa Kanya. Ang mga pangarap natin, hangarin natin at mithiin natin sa buhay, sana ibigay din natin sa Diyos. Meron tayong mga sariling pangarap o vision sa buhay. Pero kagaya ng mga upahan at yung mga pinarentahan, yung kanilang vision para doon sa ubasan, hindi na para sa may-ari eh. Para sa kanila na lang, no? Para sa kanila na lang. But itong vision na ito, hindi lang ho para sa buhay natin sa mundong ito, kundi para sa buhay din natin pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Hindi lang yung vision natin para sa retirement house, para magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, yung buhay natin, yung school natin, yung simbahan natin, yung bansa natin, yung pamayanan natin. Pero yung vision natin sana, yung pangarapan at mithiin din natin, ang preparasyon natin pabalik sa kaharian ng Diyos sa langit, to long for heaven, and to make us excited about the glory of heaven. Sana yung pangarap at vision natin, excited tayong makaangat at yumaman, excited din tayong umabot ang ating buhay sa langit. At panghuli, let us give to God our letter E, excellence. We might be excelling in different fields of life, in sports, music, or even in politics, no? In science, in medicine. Pero sana we excel also in being loving and in being a giving disciple. Kasi nakakahiya
sa Diyos ang Kristiyanong kuripot na pinagpala niya ng lubos at di mabilang ng biyaya. Nakakahiya sa Diyos kung tayo ay hindi nagbibigay ng, kung hindi man tama, sana sapat na kaparte niya sa mga pagpapalang kanyang ipinahiram sa atin. Because the Lord is never stingy with us. The Lord is never timid with us. And the Lord is never selfish with us. So mga minamahal na kapatid, sana, let us be a giver. Give to God what is due to Him. Give our integrity to Him. Give our vision to Him. And give our excellence to Him. Excellent in being loving and being a giving disciple. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.